Ito ngang si House Speaker Faustino Boji D. III nangako magpapatupad ho ng reforma sa at pananagutan sa loob ng Kamara upang maibalik ang tiwala ng taong bayan na matapos ngang maluklok bilang House Speaker. Yan at iba pang mga kaganapan dyan sa Kamara. May live report si Bombo Annalise Soberano. Nangako si Speaker Faustino D. III na sa ilalim ng kanyang liderato magpapatupad ng reforma at pananagutan. Sinabi ni Speaker D na hindi tungkulin ng mga mambabatas at protektahan ang isa't isa kundi ang sambayanang Pilipino. Aminado si D na sa mga pagkukulang ng Kamara, nanawagan ito sa publiko na bigyan sila ng pagkakataon na ituwid ang mga maling gawain, linisin ang kanilang hanay. Hindi niya ipagtatanggol ang mga may sala at hindi niya sasagipin ang mga tiwaling opisyal. Katuwang ang Independent Commission for Infrastructure, tiniyak niya na magiging bukas at patas ang lahat ng investigasyon laban sa katiwalian. Ipinangako rin ni Speaker G na paiigtingin nila ang reforma sa pambansang budget upang masigurong tutugon ito sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Nananawagan siya sa mga kasamahan sa Kongreso na makipagtulungan upang makapagpasa ng isang malinis at maayos na budget para sa kapakanan ng bayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tiniyak ni Speaker D na makikinig sila sa tinig ng mamamayan at gagawa ng mga hakbang para maging transparent at accountable ang kanilang mga gawain. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Speaker Faustino Boji D. III. Is above scrutiny. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Samantala, nagbitiw na nga sa kanyang posisyon bilang House Speaker itong si Ferdinand Martin Romualdez ngayong araw. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Romualdez na wala siyang kasalanan at wala siyang itinatago. Anya, ang kanyang pangunahing layunin ay maglingkod at pagbutihin ang buhay ng bawat Pilipino. Ngunit inamin niyang mahalaga ang tiwala ng publiko, kaya't pinili niyang magbitiw upang bigyang daan ang isang malaya at patas na investigasyon na walang pressure, impluwensya o takot. Paglilinaw niya na hindi ito pagsuko, kundi isang usapin ng konsensya. Naniniwala si dating Speaker Romualdez na siya ang tunay na naglilingkod ay ang pagpapahalaga sa tiwala ng taong bayan hinggit sa anumang posisyon. Bagamat nagbitiw bilang Speaker, mananatili siyang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Umaasa si Romualdez na makakatulong ang kanyang desisyon upang maibalik ang tiwala sa mga institusyon ng gobyerno at muli niyang pinagtibay ang kanyang paniniwala sa due process at demokrasya. Pakinggan natin ang naging talumpati ng dating Speaker Martin Romualdez. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go.
so that this institution may endure stronger than ever before. Madamo nga salamat, ayon nga tanan, mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan, mabuhay ang Pilipinas. Si dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, nasa 253 House members naman ang bumoto para maupo bilang Speaker itong si Speaker Bogie D. Habang isinasagawa ang nominal voting, umeksena naman itong si si Representative Henry Paulo Marcoleta, kung saan naglitanya pa at hindi diniretso ang kanyang boto. Sinabi ni Marcoleta, kanyang pinagpipilian na iboto itong sina Representative Toby Tiangco, Duke Frasco at Kong Kiko Barsaga. Pero sa huli, nag-abstain na lamang itong si Marcoleta sa pagboto sa nominasyon kay Isabela 6th District Representative Bogie D bilang House Speaker. Pero hindi na natapos ang paliwanag dahil pinagbawalan na siya ni House Deputy Speaker Christine Singson Mihan upang makaboto na ang iba pang mga mambabatas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Paulo Henry Marcoleta. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Tiangco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Secgen, please proceed. Yan ang naging tugon ni Deputy Speaker Mihan Singson. Samantala, nilinaw naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi ang palasyo ng Malacanang ang pumili kay Speaker Faustino D bilang bagong leader ng Kamara. Ang pagpili umano kay D ay consensus ng mga House members. Kinumpirma din ni Marcos na nagkausap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Romualdez sa Malacanang kahapon, kung saan ibinigay ni Romualdez ng personal ang kanyang resignation kay Pangulong Marcos. Naging maayos naman ang usapan at walang samaan ng loob sa magpinsang sina Pangulong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang naging panayam natin kay House Majority Leader Sandro Marcos. First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, Kong Toby said ayaw niya, and Kong Albi gave way for Kong Bogie D. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Hinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bogie D. We are a collegiate body. The Speaker is primus inter pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Bogie D, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Si House Majority Leader Sandro Marcos. Bomboan. Live mula dito. Yes, Bombo. Matanong ko lamang, Bomboan, no, after nitong pagpapalit sa liderato ng Kamara, magkakaroon din ba ng reshuffle o pagpapalit din doon sa mga committee chairmanship na inahawakan nitong mga ilang kongresista dyan sa Kamara? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng Kamara regarding sa reshuffle. Pero natanong yan kanina kay Majority Leader Marcos, sinabi niya, hindi ito pa ang panahon para magkaroon ng rigodon dahil nga nasa kalagitnaan sila ng budget deliberation. Sa kanina, ngayong araw, natapos ang budget briefing sa committee level at susunod na linggo, sa Lunes, magsisimula na ang budget deliberation sa plenaryo, kung saan hinihikayat lahat ng miyembro ng Kamara ay dumalo. Kaya nga walang mga committee hearings na isasagawa sa habang tinatalakay ang pambansang budget para sa taong 2026 sa plenaryo, Bombovi. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.